Si Yang An ay ibinaon ng buhay ng kanyang asawa na si Chey-an sa kalagitnaan ng proseso ng kanilang diborsyo. Ang kaso ay gumulat sa komunidad ng Washington at sa tulong ng modernong teknolohiya ay naligtas ang kanyang buhay. Si Chey-an, 54 na taong gulang, at Yang An, 42 taong gulang, ay ilang taon ng kasal. Nagkaroon sila ng dalawang anak, nasa edad 20 at 11. Ang mag-asawa ay nanirahan sa Washington State kung saan kilala si Chey-an na may temper at control issues, partikular na sa mga issues na may kaugnayan sa pananalapi. Ang pagsasama ng mag-asawa ay unti-unting naging magulo, na humantong sa diborsyo. Si Chey-an na naiulat na may issues sa pagbibigay ng sustento o suportang pinansyal ay may kasaysayan ng mga domestic disturbances na dahilan upang bisitahin ng mga pulis ang kanilang tahanan ng ilang beses. Sa kabila ng magulong relasyon, sinubukan ni Yang An na panatilihin ang kanilang magandang samahan para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Pinayagan niya si Chey-an na bumisita sa bahay ng pamilya, minsan sa isang linggo para maglaba at makasama ang mga anak. Gayunpaman, ang tensyon sa pagitan nila ay nanatiling mataas, kung saan si Yang An ay nabubuhay na may takot sa kakaibang pag-uugali ng kanyang asawa. Noong October 16, 2022, umuwi si Yang An mula sa simbahan at sa hindi inaasahan ay nadatnan niya doon si Chey-an. Pinaalis niya ang mga anak at sinubukang pag-usapan ang tungkol sa kanilang diborsyo. Ngunit ang pag-uusap na iyon ay nauwi sa karahasan. Si Chey-an na ilang beses na nagsabi kay Yang An na mas gugustuhin pa niyang utangin ang buhay ng asawa kaysa magbayad ng anumang sustento ay tinutuo ang kanyang mga banta. Nang pumasok sa kwarto si Yang An para magpalit, ay hindi niya namalayan na sinundan pala siya ni Chey-an. Inatake siya ng asawa, sinuntok sa ulo, ibinalibag sa sahig, nilagyan ng duct tape ang mga mata, bibig, mga kamay at mga paa bago kinaladkad papasok sa van. Pagkatapos ay dinala siya ng asawa sa isang liblib na kakahuyan kung saan siya ibinaon ng buhay sa isang mababaw na hukay. Sa oras ng panganib, nagawa ni Yang An na i-activate ang kanyang Apple Watch at tumawag sa 911. Isang hakbang na nagligtas sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, bago siya kaladkarin ni Chey-an palabas ng bahay, ay lumabas ito saglit sa kwarto. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon upang tumawag sa 911 gamit ang kanyang Apple Watch. Sinabi ng mga dispatcher sa pulisya na nakarinig sila ng mahinang mga sigawan at pagtatalo. Maaaring boses ito ng babaeng biktima. Ang tawag sa 911, bagamat hindi masyadong malinaw, ay nag-alerto sa mga awtoridad. Ginamit ng mga awtoridad ang data ng cell tower upang mahanap ang address. Ngunit nang dumating ang mga opisyal, nakita nilang walang tao sa bahay at bukas ang pinto ng garahe. Mayroong mga palatandaan ng kaguluhan sa loob at ang pintuan sa harapan ay naka-unlock. Napag-alaman na ang address ay nakailang beses nang binisita ng mga pulis dahil sa mga nakaraang report ng domestic violence. At sa pagsusuri sa mga record, napag-alaman nila na si Yang An ay nagkaroon ng no contact order laban kay Chey-an. Ngunit lumalabas na pinawalang bisa ito ng korte. Nang makauwi sa bahay ang mga anak ng mag-asawa, ay wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari. Dahil sa nakita ng mga pulis, ay mabilis nilang napagtanto na may nangyaring hindi maganda dito at nagsimula silang mag-imbestiga sa lugar. Ayon sa salaysay ni Yang An kalaunan, narinig umano niya ang paghuhukay ng kanyang asawa at sa puntong iyon ay naramdaman na lamang niya na may matalas na bagay na itinusok sa kanya. Pagkatapos ay kinaladkad siya at inihiga sa lupa. Ayon pa kay Yang An, isang mabigat na sanga ng puno ang inilagay sa ibabaw niya. Bagamat may duct tape sa kanyang mga mata, ay naaninag niya ang liwanag ng araw. Dagdag pa niya, nahihirapan di umano siyang huminga habang patuloy na tinatabunan siya ng asawa. Ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya
upang tanggalin ang lupa na bumabagsak sa kanyang mukha. Hindi siya sigurado kung gaano siya katagal sa ilalim ng lupa, ngunit naniniwala siya na nanatili siya doon ng ilang oras. Narinig din umano niya ang sinabi sa kanya ni Chey-an na doon na siya malalagutan ng hininga. Sa salaysay pa ni Yang-an, sinabi niya na nang magdidilim na ay sinubukan niyang kumawala-wala sa pagkakabaon sa lupa. Pagkalabas niya sa butas, ay tinanggal niya ang tape sa kanyang mga braso, binti at mga mata. Nababalot ng dumi at mga pasa na may mga natitira pang duct tape sa kanyang katawan, ay dahan-dahan siyang tumakbo sa kakahuyan at kalaunan ay nakahanap ng tulong. Alauna ng madaling araw noong October 17, 2022, isang may-ari ng bahay ang nagising nang may kumatok sa pinto na humihingi ng tulong. Nasa pintuan ang babaeng inuulat na nawawala at sinabi ng babae sa kanila na pinagtangkaan ng kanyang asawa na kitlin ang kanyang buhay. Humingi ng tulong ang mga residente at agad naman na tumugon ang mga pulis. Ayon sa mga pulis, nang makita nila si Yang-an, siya ay may maraming pasa. May mga lupa pa sa kanyang katawan at may duct tape sa kanyang leeg, mukha at paa. Naglakad siya ng halos 30 minuto sa kakahuyan bago nakahingi ng tulong. Ang bahay na kanyang kinatok ay humigit kumulang 8 milya ang layo mula sa kanyang tahanan. Si Yang-an na ibinaon ng buhay at iniwan para doon malagutan ng hininga ay nagawang iligtas ang sarili matapos ang ilang oras. Ikinuwento niya sa mga pulis ang mga pangyayari at agad na pinuntahan ng mga pulis ang mababaw na hukay kung saan siya inilibing. Ang mga ebidensya na natagpuan sa lugar ay pinatunayan ang mga kwento ni Yang-an. Sa loob ng 6 foot by 3 foot na butas na may 19 na pulgada ang lalim, natuklasan ng mga pulis ang ilang duct tape at mga hibla ng buhok ni Yang-an. Sa tabi ng butas, nakita nila ang isang piraso ng duct tape na may nakadikit na sirang frame ng Apple Watch. Ito ay pinaniniwala ang Apple Watch ng biktima. Ayon kay Yang-an, nang mapansin ni Chey-an na nakasuot sa kanya ang kanyang Apple Watch, ay hinampas niya ito ng martilyo kaya ito nabasag. Naaresto si Chey-an ng alas 8 ng gabi noong October 17 matapos makatanggap ng tawag ang mga pulis tungkol sa isang kahinahinalang sasakyan. Siya ay dinala sa Thurston County Jail kinaumagahan, October 18. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, natuklasan ng mga awtoridad ang higit pang mga detalye tungkol sa kasaysayan ng karahasan at mga pagbabanta ni Chey-an laban sa asawa. Ang mga ebidensyang nakalap, kabilang ang duct tape, ang mababaw na hukay, at ang mga pinsalang natamo ni Yang-an, ay nag-iwan ng kaunting pagdududa tungkol sa mga intensyon ni Chey-an. Siya ay kinasuhan ng attempted first-degree murder, first-degree domestic violence, at ilan pang mga offenses. Sa paglilitis, sinabi ni Yang-an ang tungkol sa mga taon ng pang-aabuso at pananakit na kanyang tiniis sa kanyang asawa at ang takot na naramdaman niya sa panahon na nagawa siyang ilibing ng buhay. Ang kanyang malakas na testimonya, kasama ng mga pisikal na ebidensya, ay humantong sa isang malakas na kaso laban kay Chey-an. Tinangka ng depensa na ipagtanggol ang kliyente sa pamamagitan ng pagsasabi na si Chey-an ay dumaranas ng mental issues na posibleng may kaugnayan sa kanyang military service, ngunit ito ay hindi pinanigan ng hurado. Tinanggihan din ng hukom ang piyansa na sinabi ang matinding panganib na idinulot ni Chey-an sa kanyang asawa at sa publiko. Nagpatuloy ang paglilitis sa paglalahad ng prosecution ng detalyadong mga salaysay ng mga pangyayari na sinuportahan ng mga forensic evidence at mga expert witnesses. Noong April 2024, si Chey-an ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso, kabilang ang attempted first-degree murder. Siya ay sinentensyahan ng 13 taon na pagkakakulong. Ang kaso ng mag-asawang Chey at Yang-an ay nagpapaalala ng mga panganib ng domestic violence at kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao upang maiwasan ang responsibilidad. Itinatampok din ng kasong ito kung ano ang naitulong ng modernong teknolohiya para magligtas ng buhay. Kung wala ang Apple Watch ni Yang-an,
Maaaring hindi siya nakatawag ng tulog sa mga awtoridad o makatakas sa pagkakabaon sa kanya. Sa pagtatapos ng kaso, masisimulan na rin ni Yang An ang mahirap na proseso ng muling pagbangon pagkatapos ng isang nakakatromang pagsubok.